Isa, isa po mapagpalang umaga sa ating lahat, sa mga anak ng Diyos, at higit sa lahat, sa ating Diyos na buhay, na patuloy na talagang mabuti, na tayo ay merong biyayang kaloob niya sa umagang ito na ating nararanasan, na muli tayong ginising, binigyan ng kalakasan, at dahil sa kabutihan ng Panginoon ay meron tayong gagamitin na naman po sa ating haharapin sa buong maghapon. Salamat sa ating Diyos, at ang devotion ay magmumula sa lugarin ng Balagtas, Bulacan, sa panguna po ng Pastor Joel, at tayo po ay nataasan, nasabihan na manguna sa morning live devotion na ito. At patuloy nga po, Panginoon, patuloy nga mga kapatid sa ating pong buhay, ang Diyos ang patuloy na maging kagalakan. At tayo po ay dumako sa ating gawain ng devotion. Tayo muna po ay umawit ng isang awitin nang makilala ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Salamat po, O Diyos. Makilala ang Diyos, buhay ko'y nagbago, ginawang karapat dapat ang isang katulad mo. Kaya mga pangarap ay nilimo, masunod lamang kanyang kalooban. Napakabuti ng Diyos na sa akin ay umibig, katapatan niya sa buhay ko'y tiyak. Wala na akong ibang paglilingkuran, buhay ko'y sa Diyos nakalaan. Makilala ang Diyos, buhay ko'y nagbago, ginawang karapat dapat ng isang katulad ko. Kaya mga pangarap ay nilimo, masunod lamang kanyang kalooban. Napakabuti ng Diyos na sa akin ay umibig, ang katapatan niya sa buhay ko'y tiyak. Wala na akong ibang paglilingkuran, buhay ko'y sa Diyos nakalaan. Napakabuti ng Diyos na sa akin ay umibig, katapatan niya sa buhay ko'y tiyak. Na kung ibang paglilingkuran, buhay ko'y sa Diyos nakalaan. Buhay ko'y sa Diyos nakalaan. Hallelujah! Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po muli sa oras na ito, sa panibagong araw, panibagong umaga na kaloob nyo sa aming mga anak mo, na kami po ay patuloy na makikipagniig, patuloy, Panginoon, tatahang muli sa inyong presensya, na ang aming buhay ay patuloy na ilaan muli sa inyo, O God, at patuloy na kayo ang
magpapuno or sa inyo muna magpapuno sa umagang ito. Samahan niyo lamang po kami, Panginoon, sa gawain ng devotion na ito. At kayo, Panginoon, ang maging kapangyarihan, kaaliwan, Panginoon, at patuloy, Panginoon, sumabawat isa na naman yung mga bagay na schedule, Panginoon. Ano man po yung mga bagay na dinadalan at kakaharapin ng mga anak mo. Muli po, Panginoon, na ikaw ang Diyos na kamangha-mangha, ang patuloy, Panginoon, magpuno at patuloy, Panginoon, na tumahan sa buhay ng bawat isa, maging sa lingkod mo na gagamitin, O God. Sa iyo po ang papurit, pagdakila, katagumpayan ng gawain ito ay sa inyo ko lamang po inaangkin, O God, dahil kayo ang Diyos na makapangyarihan noon ngayon magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sa pumuling mapagpalang umaga po sa bawat isa, at sa oras na ito ay tayo po dinadala ng pag-aaral ng salita ng Diyos sa aklat ng Mateo chapter 4. Sabi po dito, tinawag ni Jesus ang 4 na mangingisda. Dito po sa verse 18 hanggang 22, atin po dito muna po tayo mag-aaral sa umagang ito. Sabi dito, 18, habang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkakapatid na mangingisdang sina Simon, na tinatawag na Pedro, at Andres, na naghahagis ng lambat. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao. 20, iniwan nila agad ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. 21, habang patuloy sa paglalakad si Jesus, nakita niya ang mga magkapatid na sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedee. Nakaupo sila sa bangka kasama ang kanilang ama at nag-aayos ng lambat. Tinawag din ni Jesus ang magkapatid. Iniwan nila agad ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Salamat po sa salita ng Diyos. At dito po sa tagpupong ito ay tapos na po ang pagbabautismo sa ating Panginoong Jesus, at tapos na din po ang pananalangin at pag-aayuno at pagtukso sa Panginoong Jesus sa ilang, at patuloy na lalakad na sa komisyon or Great Commission ng ating Panginoong Jesus. At sa mga unang hakbangin niya, kailangan niya ng mga katuwang pagpili. Sabi nga dito, tinawag ni Jesus ang 4 na mangingisda. At bago ang sitwasyon na ito, kung atin pong talagang hindi ito yung first encounter ng Panginoong Jesus sa mga pinili niya, dahil ito yung talagang kailangan na meron siya makakaano. Sa aklat po ng Juan chapter 1 verse 35, dito po natin mababasa yung kanilang first encounter o yung first meet nila ng mga nila Andres, nila Simon Pedro, na dito po ay si Andres na mababasa po natin ay si Simon Pedro ay tinawag pa niyang Kephas. Sabi po dito, kung ating pong babasahin, sabi dito, 35, kinabukasan naroon ulit si Juan kasama ng 2 mga tagasunod niya. Nang makita niya si Jesus na dumaraan, sinabi niya, narito na ang kordero ng tupa ng Diyos. Nang marinig ng 2 tagasunod ni Juan, sinundan nila si Jesus. At lumingon si Jesus at nakita silang sumusunod, kaya tinanong niya sila, ano po ang kailangan nyo? Sumagot sila, Rabay, saan po kayo nakatira? Ibig sabihin ng Rabay ay guro. Sinabi sa kanila ni Jesus, halika kayo, makikita nyo. Kaya sumama ang 2 at nakita nila ang tinutuluyan ng bandang 4:00 noon ng hapon, kaya doon na sila nagpalipas ng gabi. Ang isa sa 2 ay nakarinig ng sinabi ni Juan at sumunod kay Jesus, at si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Kinaumagahan, hinahanap kaagad ni Andres ang mga kapatid niyang si Simon, at sinabi niya, natagpuan na namin ang Mesyas. At doon nga,
yung first encounter at patuloy nilang nagiging sumasa kanila yung kaganapan ng buhay ng Panginoon Jesus at isinama niya si Simon kay Jesus at makarating sila kaya tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi, "Ikaw Simon na anak ni Juan, mula ngayon ay tatawagin ka ng Kepas." Ang Kepas ay o Cephas ay pareho rin ng pangalan ng Pedro. Dito ay talagang sa unang pagkikita nila or first encounter nila, yung patuloy na pagkatawag nila, unang pagkatawag. Bali, ang maano po natin dito ay dalawang pagkatawag or two encounter with Jesus ang nangyari sa tinawag na tagasunod ng Panginoon. Una, yung encounter nila o yung unang pagkikita ng Panginoon at ng mga tagasunod ay yung pagkakatawag nila mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Na ganun din tayo dito ba, nakilala natin ang Panginoon, talagang naalaman natin yung katotohanan at naranasan natin yung liwanag sa ating pong buhay. Na yung mga dati nilang ginagawa, may isang kaloob ang Diyos sa Ama na magbabago sa ating pong buhay. At sabi nga dito ay sa 36, nang makita niya si Jesus dumaraan, narito na ang tupa ng Diyos. At sa pamamagitan nun, isang bagay na dakila mula sa langit ang kanilang dineclare. Na sinasabi nga po dito ay tupa ng Diyos o Mesyas, na siya ang sugo na talagang magiging kapangyarihan ng buhay ayon sa plano ng Diyos or kapangyarihan ng buhay ng mga anak ng Diyos na magbabago sa sanlibutan o sa mga anak na minamahal ng Diyos. At dito ay makikita po natin na dun sa pagkatawag sa kanila, dun sa second encounter ng Panginoon, nang dumaan ng Panginoong Jesus, binasa natin sa chapter 4 ay hindi na nagkuli yung mga alagad niya or hindi na nagdalawang isip na magdahilan pa. Kasi dun sa first encounter pa lang ay dun sa unang pag-meet pa lang nila ay naunawaan na ng mga alagad kung sino ang Panginoong Jesus at naramdaman nila yung kapangyarihan ng Diyos sa kanilang buhay at kung ano yung mga bagay na ginawa ng Diyos. Sinasabi nga nito ay doon ay yung sinasabi ni Juan about kay Jesus ay naunawaan ng dalawang alagad na ito, na kung ating babasahin yung chapter 3 ng John ay naging si Andres at Juan ay sa mga kasama nagbabautismo, na yun din yung inutos ng Ama sa langit na ihanda yung daraanan ng Panginoon Jesus. Ano pong mano natin dito bilang sa ating umaga ay talagang maging pagpapala po. Kahit ako din po ay talagang nung binabasa ko to dito, sabi po kasi dito ay habang naglalakad si Jesus sa tabi ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na mangingisda na sina Simon na tinatawag na Pedro, Andres, naghahagis ng lambat. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mangingisda ng tao, mamalakaya ng tao." Na pag alam natin yung mga bagay about sa Panginoon at tayo ay tinawag, katulad ng dalawang alagad na to or apat na alagad na ito ay wala naman talaga tayong dahilan dahil alam nating mabuti yung ating gagampanan. At si Jesus yung may kapangyarihan He have the power and authority to call us. At sa lahat ng bagay na iyon ay
alam natin na totoo naman. Dahil yung buhay natin ay nagmula sa Ama. At yung mga bagay na inaano natin dito sa mundo ay talagang higit na mas dakila yung pagkatawag ng Panginoon. Alam natin na sa buhay, tapos sabi pa dito, iniwan nila agad ang kanilang mga lambat at sumunod sa Panginoon. Talagang yung presensya ng Panginoon ay talagang automatically nangusap sa kanila. Niha-niho na sabi ko, hindi katulad ng mga ibang senaryo na mababasa natin dito na magpapaalam muna. Mamaya po babasahin sa Lucas na nagpaalam muna. Di po ba? Pero dito ay agad nilang iniwan ang kanilang mga ginagawa at sumama agad sa Panginoon. At dun sa dalawang magkapatid na kasama ang kanilang ama na nakaupo sa bangka, hindi rin sila nagdalawang isip. Hindi na nila tinulungan ang kanilang ama na magligpit ng kanilang mga gamit sa pangingisda. So, walang reason out. Di po ba? Walang katulad ni Eliseo na magpapaalam muna sa magulang, liligpitin yung mga ginagamit para kung ano man yung mga tinatangkilik. Di po ba? Yung tinawag. Sa atin po, sa buhay natin minsan, kung atin pong maano na literal, na kahit ako nung pauna-una pa lang ay ganun din po, maraming reason out kapag tayo ay tinatawag sa ministeryo or binibigyan ng gampanin. Di po ba? Alam naman natin ang mga pastor ay may authority or mga lingkod ng Panginoon dahil sila ay talagang pinili ng Diyos. Nung hindi pa rin ako lingkod ng Panginoon ay ganun din ang mga nangyari sa buhay ko, na marami pa akong reason out, di po ba? Marami pa akong mga bagay-bagay at isang bagay din po na talagang pagtatuwid sa akin na kapag lingkod ka na ng Panginoon, may authority ka na. Madalas minsan ay yung lingkod pa ng Panginoon yung nako-compromise dahil dun sa pangunawa at pag-intindi sa mga miyembro na minsan sa pagkatawag alang-alang sa gawain ay minsan, pastor, di po muna pwede, may ganito, ganyan, kailangan ako ng magulang ko, ganito, ganyan. At bilang isang lingkod at bilang isang kapwa-tao din, nauunawaan natin yung sitwasyon. Kaya inuunawa natin, sige po, ganito, ganyan. Nako-compromise. Pero pinapaunawa po dito na mas mainam yung gampanin natin para sa kaharian ng Diyos. Dahil tinanggap natin yung kapangyarihan at yung talagang buhay na kaaya-aya mula sa Diyos. Na yung buhay nila na simple, di po ba? Buhay na wala pa sa Panginoon. Sabi nga doon ay kung ating from darkness into lightness. Mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. At dineklara pa doon ng mga alagad, ang tupa ng Diyos or ang kordero ng Diyos, ang Mesyas. Doon sa aklat ng Juan. Na talagang naging kagalakan at naging kapangyarihan ng mga alagad na ito. At dito ay makikita natin na hindi naman talaga literally sa unang pagkaka-encounter nila ay doon na sila talaga parang binitbit agad ng Panginoon para maging kasama. Kumbaga meron pang set of duration para makapag-isip-isip, para maano yung kanilang tinanggap. Or yung kung sila man ay pipiliin ay talagang makapag-nilay-nilay ay mapag-isipan pa nila or makauwi pa sila sa bahay para talagang ma-meditate nila or mapag-isipan kung ano nangyari sa kanila
sa tagpo ng pagkikita nila ng Panginoong Hesus. At nung second encounter ay sabi nga dito, walang pasumaglit o walang silang pagdadahilan na hindi po ako handa, Pastor. Hindi po ako handa, Panginoon. Liligpitin ko lamang po itong mga aking ginagamit sa pangingisda. Tutulungan ko lamang pong magligpit ang aking ama. Ang sinabi po dito, iniwan nila agad ang kanilang mga lambat at sumunod sa Panginoong Hesus. Na sa ating pong buhay, talaga nakikita natin na madalas, kahit ako din po, dahil ayoko naman pong maging talagang authoritative. Kaya minsan pag may nagsasabi sa akin ay talagang sige lang po, alam po ng Panginoon yan. Pero dito po ay para pala sa kakaharian ng Diyos, para pag sa gawain ng Panginoon, mas need nating i-prioritize. Dahil unang-una, yung nag-uutos sa atin, yung ating gagawan ay mas may authority, mas mabuti, mas dakila kaysa dun sa bagay na gagampanan natin pang personal, pang pamilya. At dito bilang tao, alam naman po natin na yung mga tao sa atin, sa nakapaligid natin, lalo na yung mga gumagawa ng hindi maganda. Di po ba, hindi naman sila na nagkakaroon pa ng dahilan. Talagang wala silang patumanggi na ginagawa nila kung ano yung mga bagay na alam nilang tama. Di po ba? Alam nilang para sa kanila ay yun yung mga bagay na nais or yung talagang nakasanayang buhay nila, wala silang patumanggi. Di po ba? Wala silang talagang kailangan na hindi po muna. Di po ba? But pag para sa Diyos, minsan talagang literal or nagiging natin na it takes times para tayo ay sumunod. At hindi lang po sa bawat nakikinig, kundi sa akin din po. Naging malaking rin po ito. Pagtatama. Na wala naman tayo talagang magiging dahilan. Kasi sinasabi sa Lucas, ang nais sumunod, ano po sabi dito? Chapter 9. Yung nais daw pong sumunod, verse 57. Sabi dito, ang mga nais sumunod kay Jesus, hanggang sa sumusunod, 57, habang naglalakad sila ay may isang lalaking nagsabi kay Jesus, susunod po ako sa inyo kahit saan. Pero sinagot siya ni Jesus, may mga lungga at asong gubat at may mga pugad at mga ibon, ngunit ako na anak ng tao ay walang sariling tahanan at mapapahingahan. Sinabi ni Jesus sa isa, susunod ka sa akin? Pero sumagot siya, Panginoon, pauwiin niyo muna po ako para maipalibing ang aking ama. Pero sinabi sa kanya ni Jesus, ipabaya mo sa mga patay ang paglilibing ng kanilang patay. Pero ikaw, lumakad ka sa pangaral mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos. May isa ring nagsabi kay Jesus, susunod po ako sa inyo, Panginoon, pero hayaan niyo muna po ako magpaalam sa pamilya ko. Sinabi ni Jesus sa kanya, ang sinamang nag-aararo ng palaging lumilingon ay hindi kapaki-pakinabang sa paglilingkod sa ilalim ng paghahari ng Diyos. Yung talagang marami pang reason out ay talagang sabi dito ay hindi kapaki-pakinabang. Palaging lumilingon ay hindi kapaki-pakinabang sa paglilingkod sa kaharian ng Diyos na at yung talagang yung mga ito po ay mabuti naman po yung hangarin ng isang gustong sumunod dahil aasikasuhin niya sa pamilya niya. Pero higit na pinapaunawa dito, ano nang kasunod natin pag alang-alang sa pagkatawag natin sa gampanin natin. Sabi, may naano nga po ako dun sa Taiwan, sabi nga po sa isang devotion ng Pastor Paul, nung ako po'y pabago-bago pa, ma-attend pa lang ako sa DFC Anan, na siya daw talagang minsan
It takes time. 10 times siya nag-iisip para doon sa mga bagay na personal niya bago niya gawin. Pero mas hinahakbangan niya yung patuloy doon sa gampanin sa gawain. At hindi siya nagkakamali. Dahil ng mga time na yun ay talagang hindi pa rin ako totally talagang ganitong ka-active. Dahil nagtatrabaho ko na sa Taiwan at yun yung mga bagay na minsan meron din na mga panghihina, may mga negative ka naiisip at may mga nakikita ka sa inside the church na nagiging dahilan kung bakit ka na de-destroy or na i-inputan ng espiritu ng kaaway. At yun yung mga bagay na narinig ko at naalala ko. It takes time. At dito, hindi naman kailangan mag-isip. Ang utos agad ng Panginoong Hesus ay wala nang dahilan-dahilan. Kailangan, pag nais natin sumunod, lahat tatabi natin. At buong puso tayong susunod sa pinag-uutos ng Panginoon. Ano man yan, hindi lang naman ito about sa Great Commission, sa lahat ng ministeryo na ating ginagampanan. Kapag para sa Diyos, ay patuloy natin na maging katapatan, mas i-priority. Dahil kung paano yung mga bagay dito sa mundo ay nagiging priority natin, mas dakila kapag yung tumawag sa atin. Kung ang magulang natin ay may utos sa atin, kagaya nga ng dalawang magkapatid na nakaupo yung magulang, di po ba? Kabuhayan nila yun eh. Pero hindi nagdalawang isip yung pamilya ni Zebedee, yung anak ni Zebedee, naiwan yung kanilang ama habang nasa laot sila. Di po ba? Hindi nga sinabi doon na, Panginoon, tutulungan ko muna po ang aking ama na maglikpit ng aming pinanggamitan sa pangingisda. Bagkus, iniwan nila. Di po ba? At sila ay sumunod sa Panginoon. Dahil yung tinanggap nila, na alam nilang tumawag sa kanila ay tupa ng Diyos, kordero ng Diyos. Di po ba? At dito si Andres ay alam niya kung ano yung experience at responsibilidad ng pagiging alagad. Kasi doon sa John chapter 3 ay siya yung isa sa mga alagad ni Juan na habang nagbabautismo si John the Baptist. So alam niya yung mga gampanin at responsibilidad. Pero dito wala namang pagkukuli si Andres at yung kanyang kapatid na si Simon Pedro. Amen po, Sister Arceli. The key to success is to put God first. Tama naman po, dahil yun na naman talaga ang karapat-dapat. Ang buhay natin talaga ay nakalaan para sa Panginoon, hindi sa mundong ito. May ginamit magulang, sige, talagang mabuti naman po na may magulang tayo na minamahal na yung priority natin ay talagang kalingain din yung magulang na ginamit sa atin ng Panginoon. Pero dito sabi nga po doon kung para sa pagkatawag ng gawain ng Panginoon. Nuutusan bawat lingkod, don't hesitate. Huwag tayong magkaroon ng talagang dahilan. Mas natin yung para itaguyod, tindig, sundin ang utos ng Panginoon. Dahil ang Diyos na nag-uutos sa atin ay may kapangyarihan na kung paano niya tayo hinango sa lusak. Di po ba? Alam naman natin yon, yung kapag tayo ay talagang utang natin ang buhay natin. Di po ba? Kung ano natin yung lumang tipan, kapag tayo ay yung sabi nga slave. Di po ba? Kapag tayo ay binayaran na, hindi na sa atin yung buhay natin. Doon na tayo dun sa amo natin. Alam naman natin, utang natin ang buhay natin sa Panginoong Hesus. Di po ba? Wala na tayong maidadahilan pa. Wait lang po. Lord Jesus, inuutusan lang po ako, kailangan lang po akong gampanan. At din sa mga bagay na nilakaran ko rin at hindi ko naman sinabi na matagal na ako sa paglilingkod, na hindi rin naman talaga habang iniisip at binubulay-bulay ko na hindi naman talaga kulugihan ang unahin ng Panginoon.
Dahil ako din po ay may magulang na may sakit. Hindi ko nga po kapiling ang aking nanay. Kung aking talagang iano yung aking responsibilidad, mas need kong alagaan ang aking magulang. Pero nandito tayo sa pagkatawag, nandito tayo sa church na pinagkatiwala ng Panginoon, sa Diyos lamang po ang papuri, hindi mataas ang sarili ko. Pero dahil nga po merong magandang talagang pinagkaloob ang Diyos na naunawaan ng bawat isa sa atin. Unang isang bagay dito, huwag na tayong mag-alinlangan pa. Buong puso nating sundin. Buong puso nating maging kagalakan yung Diyos na nasa atin. Yung Panginoon na dahilan kung bakit tayo masaya, bakit tayo nagagalak, bakit alam natin na kahit iniwan natin ang buhay, yung pagtatrabaho, yung ating nagiging kasapatan, yung ating dating tinatanggap na malalaking sweldo, hindi po ba? At tayo ay sumunod sa Panginoon. Hindi ito kalugihan dahil sinusunod natin ang isang Diyos na mabuti sa atin. At talagang nagbigay sa atin ng transformasyon tungo sa magandang kalooban ng Diyos. At isang pong bagay lang naman po talaga dito na kung paano yung mga lingkod ng Diyos na talagang naging pagpapala sa atin, di po ba? Mula kay Moises nung kinatagpo siya ng naglalagablab na apoy, si Apostol Pablo, di ba, sa Damascus, meron po ba silang dahilan pa para tumanggi? Di ba, on the spot, lumakad na din naman sila doon sa nais ng Panginoon. Dahil alam nila, na pinaunawa nila na sila'y hinango sa kadiliman, tungo sa kaliwanagan. At yung mga bagay na inuutos ng Panginoon ay talagang buong puso nilang hinawakan, niyakap at nilakaran. At hindi naman talaga pinagkulang ng Diyos. Hindi po ba? At doon sa buhay ni Apostol Pablo, meron pang espiritu mula na sinasabi sa atin na pinagkatiwala sa lahat ng anak ng Diyos na susunod ng buong puso. At yun din yung naging tulong ni Apostol Pablo. Sa atin din po. Ganun naman din po. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Sabi nga doon, kung kayang, sa Roma chapter 8, kung kayang ibigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, ano pa hindi niya kayang ibigay sa bawat anak niyang nagagalak na sumunod? Hindi magdadahilan palagi, hindi magre-reason out at laging second or talagang pangalawa lang ang para sa Panginoon. Di po ba uunahin ng para sa kaharian ng Diyos? Di po ba isang Diyos na makapangyarihan sa langit ang laging nakalaan ng kamay sa lingkod niya na buong pusong lalakad. At yun po yung inaano lang po sa umagang ito. Di po ba? At nakikita naman natin sa mga lingkod nakatuwang o kabilang sa bawat iglesyang ang Diyos ang tinataas. Sa mga pagtatapat nila, sa pag-iwan nila sa mga bagay na nakasanayan. Di po ba? Mabuti ang Diyos. Nagiging kagamit-gamit bilang mamamalakaya ng tao, di po ba? Nakikita natin na tapat ng Diyos talagang tumawag. Hindi nagkakamali. So sa mga bagay, di ko man po alam ang mga sitwasyon ng bawat isang makakapanood o kasama ko na kapwa ko kapatid sa Panginoon. Katulad ng mga talagang tinatanggap natin sa mga mensahe. Bawat pag-aaral, bawat di po ba, revival, napaka daking kagalakan at kapangyarihan ng ating pagsunod. Nauunawaan natin yung bagay na mabuti. Di po ba? Nagiging kapangyarihan ng ating kagalakan sa Panginoon.
So, ano man yung mga bagay na tinatangkilik natin, kung tayo po ay talagang merong pinag-uutos sa atin ng Panginoong Hesus, mga kapatid, huwag na po tayong magdalawang isip. Dahil una, kung paano sinabi ng salita ng Diyos na tapat, ang Diyos na tumawag sa atin, hindi niya tayo pagkukulangin, hindi niya tayo pababayaan. Yakapin at lakaran po natin. Dahil ang Diyos na pumili sa atin ay hindi nagpapabayang Diyos. Hindi natutulog na Diyos, kundi nandun siya sa kalangitan, sa trono, at patuloy na nagbabantay sa atin. Sabi po yan sa Salmo, sinisiyasat tayo. Kaya yung ano dun ay patuloy na panalangin ng pagtitiwala at natulungan tayo. Di po ba? At yun lang naman din po yung talagang magiging ano natin, sabi nga ay nakaplano na sa atin. Kumbaga nais ng Diyos. Kaya sa buhay po mga kapatid ay maraming bagay na inaano pa dito. Alam natin na kung paano natin nakita ng malinaw ang ating mata, narinig ng ating tenga yung katotohanan, di po ba? Na dakila ang Diyos, ang Panginoong Hesus na tumawag sa atin. Hindi siya nagkakamali, okay? Sa ating mga, yun lang po yung bagay na inaano nito. Simple, pero talagang kahit ako ay tinutuwid. Na minsan kahit pastor na ay nagiging dahilan pa para maging nako-compromise yung para sa Panginoon. Na kapag meron mga bagay, hindi nawawala yung authority, nawawala yung power na talagang ang Diyos dapat ang unahin. Di po ba? Dahil meron tayong bagbag na puso na oo, importante din naman. Pero ito po ay pangungusap. Dahil dakila, kung paano mas mabuti yung mga bagay na para sa ating personal, para sa ating pamilya. Hindi naman po itinatanggihan. Kumbaga, ito po ay kaloob din ng, kumbaga inuutos din, sabi nga, mahalin mo ang magulang mo. Di po ba? Mahalin mo ang mga pinagkatiwala ng Panginoon. Pero kapag inuutosan tayo sa anumang ministeryo yan, pag alam natin na utos iyan or talagang pinagkatiwala sa atin, hindi nagkakamali ang Diyos na nag-entrust sa atin ng ganong bagay. Anumang ministeryo yan, kapag inuutosan tayo ng pastor, di po ba? Kasi unang-una pagpapala. Pangalawa, ang Diyos din ang nagkaloob nun. Di po ba? Inuutosan lang din po yung pastor ng Panginoon na kanyang minamahal at pinaglilingkuran at may-ari ng kanyang pong buhay. Ano man ang sitwasyon natin mga kapatid, salamat po sa oras sa Diyos na patuloy na tumahan at maging patuloy tayong katagpuin, hindi lang sa umagang ito, na kung paano ususuong na naman tayo sa buong linggo, sa mga darating na araw, sa mga nasa abroad, na isang Diyos na mabuti, na laging yung kamay ay nasa atin. Hindi niya, may Diyos tayong tapat. Tayo po'y manalangin. Sabi nga po dun sa ating kinata na makilala ang Diyos. Ang buhay ko'y ginawang karapat dapat. Ang isang katulad natin, mga hinango sa lusak, kaya mga pangarap ay hiling. Masunod lamang ang iyong kalooban. Salamat po aming Ama sa oras na ito. Salamat po Panginoon dahil kahit ako na lingkod ay patuloy na talagang tinuturuan o God ng mga salita mo. Na bago ko to salitain at i-pronounce, talagang tumitimo yung bagay at pagpapala at pagtuturo o God na kung ano yung mas karapat dapat at sa bagay na nais mo
ipaunawa sa bawat anak mo na minamahal mo, na ang magmamahal sa iyo, di po ba, ang nais sumunod sa inyo, hindi na mag-aano ng dahilan. It not takes time. Wala nang pagkukuli, O God, kundi wala nang pagrereklamo, wala nang dahilan, wala nang hesitation, O God, kundi patuloy na kami magkaroon ng katatagan ng loob na kayo yung Diyos na naghango sa amin sa lusa, sa karumihan, sa kadiliman, at binigyan nyo kami ng liwanag na hindi mawawala, katotohanan na patuloy na magiging pagpapala sa amin hanggang sa langit sa bayan, O God, na kahit anong daanan namin, yung ilaw na yun kailanman hindi aandap-andap, hindi kayang patayin ni naman kung ito ay patuloy namin pag-iilawin, O God. Kaya salamat po, Panginoon, sa umagang ito, sa bagong biyaya nyo na aming patuloy na ipagpapasalamat at patuloy namin magagamit sa aming buhay nakakaharapin. Kung ano man yung mga bagay, may matutulog galing sa trabaho dahil sila ay nasa ibang bansa, di po ba? Patuloy nga po ang iyong kamay ang patuloy na magbigay ng haplos ng iyong kapangyarihan upang sila ay patuloy na ma-restore, makaranas, Panginoon, ng touch mo, at sila ay patuloy na lumakas, ma-restore, O God, at patuloy, Panginoon, ma-recharge, at maging ito ay patuloy na maging pagpapala, O God, sa mga anak mo, sa mga kapwa na sa lokal, O God. Dalangin namin, Panginoon, na kailangan po ang Diyos na sumabawat isa at patuloy na maging kapangyarihan, kagalakan ng aming buhay, na kung paano namin kayo nininilay-nilay, kung paano namin kayo nagiging kagalakan, ganon din, Panginoon, ang totohanan namin pag-ibig at pagsunod sa inyo, na lagi kaming handa na sundin ang kalooban. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang aming mga tagapanguna, ang pamilya ng Pastor ng Masaredo family, ang aming tagapanguna si Pastor Joseph, at ang pamilya ng Pastora Never, O God, na salamat po sa victorious 10th anniversary ng DFC Taiwan, na nandun pa po ang Mami Mars. Talagang napakabuti mo, isang kahangang-hang bagay na nakikita namin na hindi kayo bumibigo, O Diyos. Kahit ang isang may edad ay talagang gagamitin mo po, at talagang pupunuin mo kung ano yung bagay na kinakailangan ng inyong lingkod na ito, ang ating ina ng ating iglesia, O God. Patuloy niyo siyang i-sustain, at ang ating Pastor Joseph, ang kanyang pamilya, kung paano tayo talagang pinapangunahan sa lahat ng mabuting bagay patungkol sa inyo, kung paano tayo, Panginoon, patuloy pagpalain sila sa lahat ng aspeto, maging ang bawat kapastoran sa lahat ng iglesia, Panginoon, ng DFC, District 1 to 9, lahat po, Panginoon, sa inyo po namin nilalapit, na kayo ang Diyos, Panginoon, na laging tapat, na maaliw, Panginoon, nagpapala, nagbibigay ng kalakasan, physical, kagalingan sa anumang sakit karamdaman. At kayo po, Panginoon, yung aming maging kagalakan palagi, na yung mga bagay na aming nilalakaran ay napakabuti, at ito'y kalooban niyo at kayamanan namin dyan sa kaharian mo, God. Kaya salamat po sa umagang ito. Patuloy ko pong pinagpapala ang aking mga kasama sa live devotion ito. Patuloy mo silang samahan, O God. Patuloy kami samahan sa buong maghapon at sa mga darating araw. Sa ipong papuri pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa bawat isa. Ang Diyos po natin ay makapangyarihan at tapat na nangangako sa bawat isa sa atin. Pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless po.